May tanong sa akin, today is the possible implementation of the barangay process for receiving a demand letter and to conduct field visitation on your delinquent account in Bugok na Ola. We would like to follow up regarding your payment for today. Legal Department of Bugok na Ola. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tingnan niyo itong mga Bugok at Abusadong online lending apps. No? Ginamit na naman po ang barangay para daw po dun sa demand letter. Okay? Dito sa ating video, alamin natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi nila na merong barangay process. O di po ba? Para po ma-receive daw yung demand letter. Okay, pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niya pong mensahe. Okay. So ayon po dun sa mensahe, posible na daw po na i-implement yung barangay process for receiving a demand letter. Doon po muna tayo. Okay. Hindi ko maintindihan, no? Bakit kailangan sabihin sa inyo through a message na yung demand letter, no, dadaan pa sa barangay process. Kalokohang malaki po, bakit? Ito ho, Kasi sino ba may utang? Di po ba? Yung kliyente. So, usapan niya ng kliyente at saka nung nagpautang. So dapat yan, yung demand letter, diretso dun sa nangutang. Pagka hindi nakabayad. Ganun lamang ho kasimple yan. Okay. Ito ho yan ha. Ayon ho kasi sa batas natin, no, kailangan munang gawin yung lahat ng pamamaraan, yung legal na pamamaraan, yung tama ng paniningil. Meaning po, tawagan kayo, i-message kayo, i-email kayo, no? At kamustahin, ano ba nangyari? Offeran kayo ng payment options, di po ba? Makipag-negotiate sa inyo. No, ngayon, kung walang nangyari doon, that's the time pwede silang magpadala ng demand letter. Now, ang demand letter po is pinadadala yan, unang-una po sa tradisyonal na pamamaraan. Yung pong kanilang maniningil. Okay? Yung field field officer, o kung anong tawag nila doon, o collector, kung collector tawag nila, sige. Pwede yun, pupunta sa bahay nila, pare-receive po sa inyo. Okay, isa yun. Pangalawa pong pamamaraan is yung through snail mail. Traditional din po yan. Matagal nga lang. Okay? Tapos yung through courier. Okay? Pagkatapos, meron tayo yung huli. Okay po, tinatanggap na po ng batas natin to through email. Kasi po, meron na tayong e-commerce law. Tinatanggap po yan. Actually, marami ho ang nagtatanong sa akin yan. No, may mga messages po ako nare-receive, emails, no? Kung legitimate daw ba o tinatanggap ba 'yon, no? Or legal ba yung pagpapadala ng demand letter through email? Yes po, tinatanggap po na yan ng husgado. Kasi po, ang importante lamang naman po kasi doon is kailangan ma-receive nyo, di ba? Kasi may pamamaraan naman na po para malaman kung nabasa nyo na siya, yung email. So, ibig sabihin po, legitimate siya. Okay? Ang importante lamang po is dapat yan detalyado. Kasi kaya nga sinabing demand letter nagdi-demand ka na Kaya humetaning yun. Okay? Itong mga Bugok at Abusadong online lending apps na to, hindi po demand letter yung pinadadala sa inyo, pananakot letter. Sa demand letter po, hindi nakalagay dyan kung ano-anong batas. Sila kung ano-anong batas may RA 8484, mayroong estapa, may estapa small claims, kung ano-ano nakalagay. Di po ba? Hindi ho yun ang tamang demand letter. Okay, ang demand letter is yung detalye po ng utang, ano mangyayari, kasi nga ho, pinagbabayad kayo, nagdi-demand na ng payment. Kaya siya nagdi-demand kasi lahat po ng effort na ginawa niya, no, pagtawag, pag-SMS, pag-email, na legal po ha. Ibig sabihin na nangamusta, nag-offer ng payment option,
kumbaga, tapos negotiate at walang nangyari, kaya kayo binibigyan ng demand letter. From the name itself, demand. Nagdi-demand na po ng bayad. Okay? Yun po yung last, no, na pamamaraan po ng paniningil. Bakit? Kasi po yung demand letter po na yon, pag hindi po kayo tumalima doon, yun po yung gagamitin, no, kasama yon as requirement po, as documentary requirement para makapagsampa sila ng civil case, which is small claims pagka po sa 1 million pababaho ang nahiram, which is in our case dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. Okay po, yun po yung proseso. Kasi ito mga to, kagaya niyan, bakit padadaan ng barangay? Ano kinalaman ng barangay dun? Busit na nga sa kanila barangay. Tsaka napakaliwanag po dun sa Supreme Court Administrative Circular 14-93, no? Na hindi na po tatangkilikin sa barangay yung mga juridical entity. Pag sinabi pong juridical entity, ito po yung mga organisasyon, kumpanya, kasi may kakayanan yan magsampa ng kaso. Diretso. No, hindi ho kagaya nung mga kasi tawag dito, tinatangkilik na lamang po sa barangay, no, is yung mga residente po ng iisang city or municipality. Okay po? Itong mga individual na to, yun po yung may tawag dito, conciliation proceedings. Barangay conciliation proceedings po, tawag doon. Doon po yan bibistahin. Hindi na kailangan dumaan ng barangay. Wala akong kinalaman ng barangay dyan. Baka batukan pa sila ng mga taga-barangay pag nagpunta sila doon eh. Dahil busit na husong ang mga taga-barangay dyan eh. May mo, gasgas na ho paggamit nila dyan sa mga taga-barangay. Di ho ba? Ng kamote itong mga to. Ito pa po. Okay. At magkakandak na rin daw po sila ng field visitation on your delinquent account. Okay. When gumawa kayo ng field visitation, wala namang problema eh. Ito ho ha, doon po sa mga nanonood, huwag niyo hong katakutan kung pupuntahan kayo sa bahay. Bakit? Kasi ho, yaan po, no, yung tradisyonal na pamamaraan ng paniningil. Ganyan po yung ginagawa namin. Nagbabahay-bahay ho kami. Huwag niyo hong isipin na manggugulo yung mga bugok na yan. Kasi ho, wala ho sa katinuan ng isip pag kaya manggugulo. Magugulpi sa lugar nyo pagka ginawa nila yun. Di ho ba? Pagka ho may nagpunta sa inyo, kumatok sa bahay nyo, okay? At nagpakilalang maniningil, ang hahanapin nyo po unang-una is ID. Kailangan magpakilala sila. Kompletong pangalan at kung sino po yung nire-represent nilang kumpanya. At pag hiningi nyo yung ID, dapat yun yung pangalan tsaka yung kumpanya na yon. Now, additional safeguard para sa inyo, tawagan nyo ngayon yung kumpanya na yon kung nagpadala talaga sila ng maniningil. Okay po? Para lang sa safety po ninyo. Okay po? Kasi mahirap na baka mamaya may nagpapanggap lamang. Kaya ako sinasabi ko sa inyo to kasi maniningil ako eh. Alam ko ho yan eh. Kabisado ko ho yan. Okay? Hindi ho gagawa ng kalokohan yung mga yan. Napakalakas naman ho ng loob niyang maniningil na yan para manggulo dyan sa lugar niyo. Magugulpi yan. Pag kaya ng gulo sa inyo, that's the time tumawag na ho kayo ng mga otoridad. It's either barangay or police. Pahuli nyo. Di ho ba? Hindi na tama yun. Di ba? Kasi, pagka ang maniningil ng gulo sa lugar nyo, sobra na tapang nun. Suicide yung gagawin niya na yun. Totoo po. Lugar niyo yan eh. Di ho ba? Saka hindi dapat gano'n ang pamamaraan po ng paniningil. Kaya nga ho naglabas na, di ba? Ang SEC. Kung ano po yung mga bawal gawin. Nilista na eh. Kumbaga, inisa-isa na nga po ng SEC yung mga hindi dapat gawin. Oh. Itong mga bugo katabusadong online lending apps, yun pa ginagawa yung mali. Nakita nyo? Gaano kasi raulo yung mga yan? Di ho ba? O, ito lang ho may papayo ko. Huwag nyo hong isipin or intindihin tong mga to kasi puro mali eh. Di ba?
Barangay process para makareceive ng demand, hindi na kailangan dumaan ng barangay. Pwede silang diretsong magpadala sa inyo ng demand letter. Okay, ngayon, ito. Pag naka-receive kayo ng demand letter at medyo hindi nyo naintindihan yung demand letter, kumonsulta ho kayo o dumulog kayo sa abogado. Kung meron kayo extra money, sa private lawyers po tayo pumunta. Kung wala naman po, meron pong PAW. Or kung meron kayong yung kumpanya po ninyo may corporate lawyer o may abogado, tanong niyo po. Or pumunta kayo sa mga notary public, alam din ho nila yan. Di ho ba? Kasi sila nakakaalam niya, mga abogado po eh. Ako po maniningil. May idea tayo, pero hindi ho ako abogado. Hindi ako magmamagaling dito na alam ko lahat yan. Hindi ho. Ako ho, natutunan ko lamang din po ito through my experience sa pagiging maniningil. Kasi kadalasan kasama ko ho, abogado eh. Di ba? Pag nagsasampa ho kami ng kasong small claims eh. So, may idea tayo kahit papano. Pero, syempre, iba pa rin po yung abogado ang pagtatanungan ninyo. Okay? And then, eto, sinasabi, delinquente na raw eh. Di po ba? Or past due na. Pag-ipunan nyo na lamang po. No? Tsaka nyo siya bayaran ng buo. Huwag ho kayong magbabayad ng partial dyan sa mga buhok na yan. Dahil sa kanila, ang partial, iba ang ibig sabihin. Ito lang kayong mga buko katabusadong online lending apps. Pag sinabing partial, ibig sabihin yung parte yun nung kabuuan. Diba? Ba't kayo binabawas nyo lang sa interest? Mga siraulo kayo. Hindi nababawasan yung utang ng tao. Diba? Oh. Ginagawa nyo, ini-extend nyo na walang kaalam-alam yung kliyente. Paano mangyayari? Paano matatapos yan? Masira ulo kayo. Ngayon, ang gawin nyo po, di ba sabi ko, pag-ipunan, bayaran nyo ng buo. Pagka nagawa nyo ho yun, ang sundin nyo lamang po is yung ceiling on interest rate. Okay? Ayon sa ceiling on interest rate, pag nahiram nyo po is 10,000 pababa, ang kabuuang interest is 15% per month. Okay? Ang composition po nung 15% is yung nominal interest na 6%. Okay? So, 6 minus 15, may 9 na natira. Yung 9% po, dito po yung processing fee, kung ano-anong fee, po pwede lang ilagay yun. Okay? Wag ho tayong malito kasi may mga nagtatanong po, ano ba yung percentage dun sa processing fee? 9% lamang po yung po pwede nilang ikarga maximum sa processing fee at kung ano-anong fee na yan. Tapos yun nga, yung 6% yung nominal. Okay, tapos pagka nag-pass due, may karagdagan po na 5% per month. Okay, dun sa ayon dun sa nautang po ninyo. Okay, wag ho kayong malilito, basahin niyo po yung yung ceiling on interest rate. Nandiyan po sa akin description box. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.